Ito lang. DMB? Ayun, meron na. Eh, nakaano ka? Nasabihan na yung matatanda papasayawin nila. Bakit? Sabi yung matatandang leader sila. Huwag ka nag-ibigay sa dancing na yan. Huwag ko lang sa ganyan. KJ, anid mo to? Rotate na. Okay na? First lang. First lang. Mabubansa niya dyan. Hindi ka ito nagka-vibrate. Hindi nga to. Tapos wala siyang pakulitan dito. Phone, kumalaga doon. Tapos nilang ito po sa pakita ko. Yung bunga po, wala kami. Ano, nag-gas pa. Oo, wala. Baka mag-bunga na. Pag-price ayun ko na. Pag tinanggal ko yun, ganyan. Hindi siya yung paulit. Kasi, tama. Kailangan tayo ba? Sa buhay ka ba siya? Hindi, paano makita ng tao? Hindi ba sila? Ito kayo. Agad na kami.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat bumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha at nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal ng Virgin Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang tugong dumanap upang kami maligtas sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nananatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibigay nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salo, masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig niya'y walang malim, purihin po'y purihin. Pag-ibig niya'y walang malim. Ang taga-Israel, bayaang sabihin, kanilang ihayag ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Katapusan, lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ng Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na makapuntan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo tungkol sa langit, sapagkat kayo'y sumasampalataya. Iingatan kayong ng kapangyarihang Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira at pinararaanan sa apoy upang malaman kung talagang tagisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa sa ginto ay pinararaanan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, papupurihan, dadakilain, at pararamalan ang araw ng mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon. Ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito, nag-uumapaw ng inyong puso sa kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaanan ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo.
Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga bako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayo si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa kayo'y magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Manatili kang nakatayo. Magsipo po ka. Mapagpalang pagbati sa inyong lahat ng Happy Fiesta. Purihin natin at pasalamatan ang Panginoon. Nakikiisa tayo sa panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na ngayong araw ng Divine Mercy, Sunday of the Divine Mercy, ay italaga natin ang ating bansa, ang ating buong bansa sa mabathalang awa. Ito ay in connection with the ongoing and escalating conflict in the Middle East at ang kahirapan, paguluhan na ating nararanasan
ngayon. Kaya nga, napaka-relevant ng ating tema sa piyestang ito. Ano ba yung ating tema? Nandiyan ba yan? Nagbabahaginan. Ayun. Nagbabahaginan ng awa ng Diyos. Sabi po ni Pope Francis, the other name, ito yung kanyang libro, the title of his book, the other name of God is mercy. At sabi niya, only mercy can change the world to make it less cold. Para daw maging mainit ang puso sa pagbabahaginan, pagtutulungan, pagpapatawad, at pagmamahalan. Kaya sa gitna ng sigalot na ating nararanasan sa ating personal na buhay, sa ating pamilya, pamayanan, at sa buong bansa, at sa Middle East, sa buong mundo, ang mensahe sa atin ay napakahalaga. May awa ang Diyos at ang kapayapaan ay hindi kawalan ng problema, kundi ang presensya ng awa ng Diyos na ibinabahagi natin sa isa't isa. Bakit nga ba ang ating buhay ay may kaakibat na problema? Lagi na lamang tayong sinusubok. May mga pagsubok sa ating buhay. Napakaganda ng paliwanag ni San Pedro sa ating ikalawang pagbasa. Ang sabi po niya, dahil daw tayo daw ay may mga pagsubok sapagkat ang ating pananampalataya ay parang ginto. Yan daw ay pinaparaan sa apoy para maging dalisay at makita natin na talagang ito ay ginto. Yang apoy ay apoy ng pagsubok sa ating buhay. Para maging dalisay ang ating pananampalataya at maging tapat, dadaan tayo sa pagsubok. Yan ang pananampalatayang tapat. Ang mga Chinese po sa Zamboanga ay may kasabihan. Ang sabi nila, you will know the color of the tea when you put it in hot water. Tama nga naman, ay kung kayo may tibag, hindi mo yung, hindi yung iced tea. Kung kayo may tibag, iluglog niyo sa tubig, ay hindi niyo makikita ang kulay nito. Hindi lalabas talaga ang kanyang kulay. Dapat ay sa mainit na tubig. Ganon din ang ating pananampalataya. Nakikita mo talaga kung ano ang kulay, ang katapatan ng ating pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Yun ay ang pananampalataya tapat. Bakit natin sinabing pananampalatayang tapat? Ang sagot ko ay nasa first reading, sa unang pagbasa, mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang sabi dito, ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, paghahati-hati ng tinapay, at sa panalangin. Nagbabahaginan ng awa ng Diyos. Doon mo masasabi na ang ating pananampalataya ay tapat. Hindi lang po kung humahaba yung ating pagdarasal ng rosaryo, o ang ating pagnunubena. Mahalaga po yun. Subalit, ang bunga nito ay yung pagbabahaginan
ng awa ng Diyos. At ito ang ginawa ng mga apostol nung ang Panginoong Jesus ay namatay. Malinaw na sila'y takot na takot. Baka ang mangyari sa Panginoon ay mangyari din sa kanila. Baka sila'y ipahuli at ipako rin sa krus. Kaya sila'y nagtago. But remember this, they stayed in the community. Except Thomas. At doon sa community, ayun, doon nila natanggap ang kapayapaan ng Panginoon. Sapagkat ito yung Easter gift, Easter greeting ng Panginoon. Sumainyo ang kapayapaan. Dahil sila ay nagsama-sama. Hindi sila nagkawatak-watak. Yes, takot na takot sila, but they stayed in one community. Lagi naman may mga pagsubok sa ating buhay. Tayo ay laging matatakot kung ano yung mangyayari pa bukas, sa isang linggo, dahil sa makuluhan sa mundo. But we are here. We stay in the community. Hindi katulad ni Tomas na humiwalay sa community. Pero tingnan ninyo, nung siya ay naisipan niyang bumalik sa community, nakatanggap din siya ng kapayapaan dahil doon din nagpakita ang Panginoon at bumati, sumainyo ang kapayapaan. And then, the Lord Jesus confronted Thomas. At yun, he had faith. Umalik yung kanyang pananampalataya at siyempre, yung kapayapaan. Napakaganda na sa gitna ng pagsubok, hindi tayo humihiwalay. Sa halip, tayo nagkakaisa at nagbabahaginan ng awa ng Diyos. At ang bunga nito ay pananampalataya o kapayapaan. Tingnan natin ang nangyayari sa buong mundo, lalo na sa gitnang silangan. Walang bahaginan. Ang ibinabahagi ay hindi ang awa ng Diyos, kundi galit. Ang ibinabahagi ay paghihiganti. Ang ibinabahagi ay dapat manalo kami, hindi nakikinig. Kaya, ano ang dulot nito? Kabuluhan, kahirapan, kamatayan, kasamaan. Hindi lang sila naghihirap. Kahit tayo hindi tayo naghihirap dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan. Dahil nga, walang pagbabahaginan ng awa ng Diyos. Noong pong nakaraang buwan, bilang ECIP, yung in charge sa mga IPs sa buong Pilipinas, ako'y bumisita dahil may problema ang mga IPs sa Palawan. Mariahangin, Palawan. Gusto kong marinig ang kanilang daing. At alam niyo, yan pala sa Mariahangin. Yan ay mga mulbog, meaning Muslim. At Kagayanin, meaning Katoliko. Sila'y nakakaisa. Sila'y nakakaranas ng matinding harassment doon para mapaalisin sa kanilang lupang ninuno. Kaya yung mga inaalis na. Dati ay 162 families, ngayon ay 96 families na. Pero nagkakaisa, nagtutulungan, nagdadamayan ang mga Muslim at Christian na andoon. And they stood firmly against this harassment. Kaya, ang ganda po na ito yung pananampalatayang tapat kahit ng ibang relihiyon. Nagbabahaginan ng awa ng Diyos. Kaya, may kapayapaan. At yung palang kapayapaan, kaya nga sabi ko kanina, it does not mean there is an absence of conflict. There is always the presence of the mercy of God, not absence of conflict, but the presence of the mercy of God that we share with each
other. At ito pong pagbabahagi namin ng awa ng Diyos ay talagang konkretong ginagawa dito sa Divine Mercy Parish sa pamumuno ng ating napakagaling na pura paroko, si Father Tom. Sinabi ko pong napakagaling dahil ang sabi lagi sa akin ng kanyang mga classmate na obispo sa classmate po niya sa Tagaytay ay hindi ini-expect ng mga classmate daw niya na siya magiging obispo. Ang ini-expect daw na maging obispo ay si Father Tom. Hindi daw siya. Ito po yung sabi ni Bishop Barquez. By Barquez, by yung tawag namin sa kanya. Bishop ng Burungan. At ang ganda po, lalo na yung listang Lazaro na kanyang initiative. Wala pong ganyan sa buong Pilipinas. Listang Lazaro. Napakaganda ng listang Lazaro at iba pang mga initiative. At nais ko rin parangalan at purihin at i-appreciate yung mga kabataan at kayo po, yung mga leader ng simbahan na nagpapadaloy nitong listang Lazaro na hindi lang pagbibigay ng limos, kundi mayroong tulong at kwentuhan. At yung kwentuhan yun ay pinapadaloy ng mga kabataan ngayon sa tulong din ng mga leader ng MSH o ng PSH, pamayan ng simbahan ng kapag ng mga coordinator. Ang ganda, may kwentuhan. At yun yung puntahan ng pagbisita, sa pagbisita. Napakaganda na ipagpatuloy at ating palakasin. Dahil ito, yung sinasabi nating pananampalatayang tapat, nagbabahagingan ng awa ng Diyos at nagdadala ng kapayapaan. Kaya mga kapatid, ito yung aking panalangin. Naway patuloy tayong magbahaginan ng awa ng Diyos. Alam niyo nung last year, ako'y nag-celebrate ng aking 25th anniversary as a priest. May nagtanong po sa akin, ako ba daw ay may regret sa aking 25 years na pagkapare? Ang sagot ko po ay meron. Isa ang aking regret sa aking 25 taong pagkapare. At ito po ay sana I could have been more merciful to others, especially to the people. Kahit nahihirapan ang mga tao, na bilang pare, sana mas naging daluyan pa ako ng awa ng Diyos sa kanila. Kung may ibalik ko lang po yung 25 years ng aking pagkapare, yun po ang gusto kong ibalik. Na maging tagapagbabahagi pa ako ng awa ng Diyos. At sana po, ito ay maging panuntulan natin sa ating buhay. May awa ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Handa siyang patawarin anuman ang ating nagawang kasalanan. Handa niya tayong baguhin. Naway, sa pagtanggap natin ng kanyang awa, magbahagi ng tayo ng awa ng Diyos. Lalo higit sa pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating parokya, sa ating pamayanan. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong masusuko. Ano man ang kaguluhan na nangyayari sa ating paligid. Dahil may awa ang Diyos. At yung awa ng Diyos ay magiging pananampalatayang tapat kung tayo magbabahaginan ng awa ng Diyos. At ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Amen. Magsitayo po.
Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon ating lahat. Pagkatawang tao siya ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Maria Virgen, pinagpakasabi ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, pinako sa kinaroroonan ng mga imam, na may katong araw na buhay ng gabi, umakyat sa langit, at nilulubog sa bayan ng Diyos na mga mapangyayain. Ako nilito at buko sa nagpapay at patay na ako. Sumasampalataya naman ako sa Diyos na Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa samahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga nalikaya, sa buhay ng mga nalikaya. Magsilulit po ang lahat. Pagtatalaga ng buong bansa sa mabathalang awa. Kabanal-banalang maawaing Jesus, Ikaw ang mukhaan ng awa ang Ama. mula sa awa ay tinawag kami na maging mawain tulad ng Ama ang sa ganap na pagtitiwala at pananalig sa iyong walang hanggang karapatan ng pag-ibig. Dinadalaga namin ang aming sarili sa iyo at nilalala namin sa iyo sa ilalim ng pag-iingat ng iyong mawain pagkalinga. Itinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyong ganap na pag-aaral ay isang Espiritu Santo patungo sa Ama upang kami ay kailangan mapanibago sa iyong awa. Maawa ka sa amin dahil sa timahan ng mga bansa at sa mga mananakot na gumugulo sa bawat isa sa amin. Maawa ka sa amin sa malawakang pagkakasalan na bakit sa pagkakasalan at sa mga pagmamatuman na kasalanan laban sa kahaluan at pagkakapaliran ng isang katawan. Maawa ka sa amin sa mga pagkasalan ng ginawa laban sa iyong mabathalang awa at sa kasuklang-suklang na panilipat sa mahihirap at mahirap. Maawa ka sa amin sa mga pagkakagusto sa kamalang katawan, mga kasalanan laban sa buhay, pag-ibig at pamilya. Tulungan kami, O Panginoon, na may pamalas sa amin ng iyong awa sa aming kapwa. Ingatan ang pag-ibig ng iyo, na sa oras ng pagsubok ay hindi kami wala ng pag-asa, kundi may lubos sa pagtitiwala, ay pagkasakot kami sa iyong banal na kalooban. Gawin mo kami kasangkapan ng kaaliwan sa iyo, lalo na sa mga wala ng pag-asa, at hindi na iniwala sa iyong awa. Naway imalalaman ang iyong giwas at pag-awa, magtiwala sa iyong awa, at walang pinay ng iyong awa, magpasawalang hanggan. Jesus, aming awa, kami ay nanalangin sa iyo, nagigiliwan ng Diyos. Amen. Magsisayo po ang lahat. Magsiupo. Magsiupo po ang lahat. Hindi lang magla-flash, hindi ako sinusunod. Oo, bakit hindi pwede yun? Ang susunod din. Maingay dyan ko, JR. Nasa pinakaupo. Amen.
Kuya, palipat naman ito upuan, doon ako malipat. Para kita si Bishop. Sa iyo, Ama. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos na mga kapangyarihan. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapagkinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay masalamat. Aming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumupos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang niluhi. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang maraming banal, ito ang bukal ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagkatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo yung lahat ito at hanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo."
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo yung lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Pagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingatan mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Moises na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahiblay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng aming Panginoon, Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ang lakas.
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sabihin siya. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace po. Happy fiesta. Ito ang order ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, ikaw ang karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling namin.
Magkakaroon po tayo ng second collection. Ito po ay para sa patuloy na pagsasaayos ng ating simbahan at ibang pangpansalidad. Maraming salamat. Maraming salamat po sa nag-alay ng kanilang baliktandog at love offering. Ayun, electric. Narito po ang schedules ng ating mga misa sa ating mga pamayanan. April 15, Miyerkules, sa pamayanan ng Baliti Centro, 6:15 p.m. April 16, Huwebes, sa pamayanan ng Ilang-Ilang, 6:15 p.m. Wala daw dito. April 17, Biyernes, sa pamayanan ng Wawa, 6:15 p.m. At April 18, Sabado, sa pamayanan ng Malapan, East Rainbow Village, 4 p.m. Mamaya po pagkatapos po ng ating banal na misa ay magkakaroon po tayo ng motorcade at DFP Family Day. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
Susurugin niyo naman kanina eh. Mapagpalang umaga po sa ating lahat at Happy Divine Mercy Fiesta. Isang malaking biyaya po na makakasama natin muli ang ating katalanggalan sa obispo. Kaya sa ngalan po ng Divine Mercy Paris, buong dalakong pasalamatan ang ating minamahal na obispo, Moises M. Cuevas, TV. Palakpakan po ng isa. Maraming salamat po sa inyong muling pagdalaw dito sa Divine Mercy Paris. Sasamantalhin ko na po ang pagkakataon dahil fiesta naman sa ating pura paroko, Father ko, sa kanyang maalat na pagpapastol, sa pagtuturo at paggabay. Sa ating lahat, maraming salamat po, Father. Siyempre kay Frater Christian, upang tawagin natin kay Frater Dano, na napalalang na yung iba sa kanyang information o paghubog sa mga activity natin itong mga nakaraang Holy Week, hanggang sa linggunang pagkabuhay, hanggang ngayon sa CIP Fiesta. Maraming salamat, Brother. Sa lahat ng mga leader like ko, ng Divine Mercy Paris, sa inyong walang hanggang at walang kapatawarang pag-ibig, maraming salamat sa inyo. Sa mga barangay official na narito at sa inyong buong sanggunian, Kapitana Alice ng Barangay Pangasinan, Kapitana Tina ng Barangay Wawa, Kapitana Edwan ng mahal na pangalan, Kapitana Lalaine ng Banite, Kapitana Del Albera ng Patyoka, at Kapitana Iba. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa Divine Mercy Paris. Nakita ko rin po ang grupo ng PLW o Prayer Life Worship. Maraming salamat po. At sa ating choir, na lagi ko pong nakikita dito sa Divine Mercy Paris, ngayon ko lang sila mapapasalamatan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, I love of the Lord. Salamat po sa inyo lahat. Happy Divine Mercy Fiesta. Nagkakakalapati. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na tiging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Umayo kayong taglay ng kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Happy Fiesta! Siyawit sa Panginoon, purihin, purihin ang kanyang pangalan.
ibalik mo kami sa iyong Panginoon. Naka-live ka pa. Hindi yan yan. Ano to? Kanta? Paano nga nito? Cellphone ni Justin. Papunta na ako sa sasakyan. Sige po. Nakaisis! Nakaisis! Ayun, si Sis! Uy, si Pepe. Ay, pa cellphone ni Justin na. Yeah. Naka-live pa ako. Live na natin ang mag-watergate. Sige, dalawa. Wait lang ah. Work muna.
Pablas ikaw. Sabi mo, birthday. 90 years old. Ayun na. Saan sila nino? Kasama lang po ako. Kasama po. Wait lang. Ikaw na nga dito sa gitna. Sa gitna ka. Dito po, sa pink. Dito po, dito po. Ano ka? Kain lang.